Sa mga litratong ito, makikita ang patay ng si Cebu City Assistant Prosecutor Mary Ann Castro habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa Cebu City kagabi. Ayon sa isang saksi, may dalawang magkaangkas sa motorsiklo na lumapit sa kotse ni Castro saka siya pinagbabaril. Humarurot paalis sa mga salarin. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at leeg si Castro na agad niyang ikinamatay. Base sa investigasyon, galing si Castro sa isang hapunan kasama ang kanyang mga dating katrabaho ng tambangan ng mga salarin. Wala namang nawalang gamit ang biktima, kaya sa tingin ng pulisya, may kinalaman sa kanyang trabaho ang pamamaril. Inaalam pa ng pulisya kung may kuha ng CCTV sa area. Patay rin sa pamamaril ang 45 anyos na ambulance driver na si Larry Baldemor sa Dolores Abra. Nagtamo siya ng tama ng bala sa kanyang tiyan at braso. Kwento ng misis ng biktima, pauwi na noon ang kanyang mister mula sa inuman nang pagbabarilin ng kanyang pinsan na kinilalang si Arnel Tagudar. Nakita niya ang pangyayari dahil sinusundan niya noon ang kanyang mister. Ayon sa pulisya, bago ang pamamaril ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang magpinsan habang nagiinuman. Ito na raw ang naging mitsa ng pamamaril. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng biktima. Kaya't kumuta sir nga may kanti hustisya tipan nakatayin na sir. Tana sakit mo't kanyak sir nga awata nga kasjilata na wanti kwan sir. Wala pang pahayag ang sospek na inimbitahan na ng pulisya. Patuloy ang investigasyon sa pamamaril. Sa harap mismo ng kanilang bahay sa Takurong, Sultan Kudarat, pinagbabaril ng di pa nakikilalang salarin ang supervisor sa plantasyon ng saging na si Rodin Baumol. Agad na namatay ang biktima. Kwento ng kanyang misis, kabababa pa lang ni Baumol sa sasakyan nang lapitan siya at pagbabarilin ng salarin. Bago nito ay nagpanggap pa raw ang salarin na magpapaload sa kanilang tindahan. Iniimbestigahan pa kung sino ang salarin at ano ang kanyang motibo. Katrina Son, GMA News.